Alam po ninyo mga kaibigan, pagka po nanatili ng mga project ng ating pamahalaan, hindi lang po sa DPWH, saan mang ahensya ng ating pamahalaan, from local to national program, national government. Pag hindi dumaan sa tamang proseso, ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan ay talagang may korupsyon. Kasi po ang bidding sa lahat ng mga project, malaki man o maliit, yan ay dapat idinadaan at pinapairal ng batas. Merong batas para sa bidding. Pag hindi nga po dumaan sa tamang bidding, yan po ay nagiging korupsyon na kasong dapat i-file sa chairman ng bidding committee o yung opisyal ng gobyerno na sangkot dyan. Ganyan pong katindi yung batas Pero dito po sa nangyari na korupsyon sa ating bansa sa nakalipas na dekada na, abay parang lumalabas na bata-bata system na lang. Turo-turo na lang. O ikaw yung nanalo, ikaw yung gumawa ng project na yan. Ganun ang style. At lumalabas pa na yung mga kontraktor may sabuatan na kinukonsinti ng gobyerno kung sinong nanalo ng bidding, siya ang magbibigay ng pera, bibigyan ng pera ang mga natalo. So lahat na nagpa-participate, sumasali sa bidding, lahat nakakapera. Binigyan ng mga kumbawa, 5 kontraktor, construction company yung magkakalaban, isa lang nanalo. Yung 4 bibigyan ng pera. Kung binigyan ng pera mga kontraktor, natural, yung mga taga-gobyerno, DPWS, tatanggap din ng pera yun. Sa bidding pa lang may anomalya na. Kaya kahit na sinong construction company, sino man ang mananalo, sila naglalabas ng pera, initial na pondo para ibigay sa mga natalong bidder. Ganong kalala. At yung perang pinaparte-parte nila sa bidding pa lang, ibabawas na yon dun po sa halaga ng project. Halimbawa, 100 million ang project. 5 company ang naglaban-laban kunwari naglaban-laban, nagbidding. Siyempre, isa lang mananalo. Yung 4, bibigyan mo ng pera kung magkaano man yun. Kung makuha doon, halimbawa, 10 million yung gasto sa bidding, sabihin natin 10 million, 2 million ang isa. O sabihin natin 5 million na lang. O di ba? Yung 5 million, babawasin na kaagad yun. Naging 95 million na lang yung project. Ay magkano yung sa official ng public works? Siyempre meron din yun. Kung another 5 million, 10 million na. 90 million na lang ang natitira sa bidding pa lang. Di ba? Pag actual na ginawa na yung project, ayun na. Doon nakukuha ng mga komisyon ng 10%, pinakamababa 10%, yung proponent ng project, halimbawa nga 25%, mga senador, congressman. O ano bang natira? 35% na lang yung commission. Yung public works at kung sino mga opisyal dadaanan doon, another 10%. O, di 35, 45% na ang kukunin. Ano ibig sabihin ng 45% sa 100 million? 55 million na lang yung gagastusin. Yon ang dahilan kaya substandard yung project. Dahil halos kalahati ang kinikbak ng mga korap. 55 na lang ang matitira sa proyekto. Anong klaseng proyekto kung ang nalaan ay 100 milyon tapos yun na lang ang natirang pera? Kaya pala after 6 months o isang taon lang, sira na naman po yung ginawa kasi nga substandard. Pag nagkasabwatan pa katulad ng nangyari, ayun na nga po, ghost project. Yung 100 milyon, paparte-partihin na lang nila. Yung mga taga-gobyerno, yung gagawa ng report na kunwari tapos na yung product, tapos na yung project. Maniningil na, babayaran na, wala naman palang project. Yun ang ghost project. So, bidding pa lang may problema na. Pag nagkaroon ng substandard dahil nga kulang ng pera, problema ulit. Pag talagang sobrang gahaman sa pera, wala nang gagastusin pera. Ghost project na lang. Yan ay sabwatan. Bakit pinapayagan yan ng ating mga kinaukulan sa pamahalaan? Kasi nga, pera-pera sila. Meron ho silang parte-parte. Ganong kalala ang nangyari. Kaya hindi lang po graft in corruption, plunder, malversation of public fund, or bribery dahil lang sa project na halimbawa ay yung actual na paggawa ng project kung meron man.
Sa bidding pa lang, iba ho yung batas kasi tungkol sa bidding. Iba rin yung batas tungkol dun sa graft in corruption. So, kung ipapile ang lahat ng kaso, lahat ng batas na nilabag ng pribadong sektor at ng gobyerno mula sa umpisa ng project, talaga pong napakaraming mananagot. Sa DPWS lang, hindi lang naman ho yung bidding committee chairman ang involved dyan eh. Yung planning, project manager, at kung sino-sino pa. Pati yung mga inspector. Alam niyo sa project, nire-required every other day o once a week, dapat mayroong inspection ang taga DPWS para makita kung ano ang development weekly ng project. Eh, wala nang inspection kasi wala namang project. May project nga pero substandard, alam nila yon. Kaya bulagbing yung inspector, yung nag-i-inspection. Ganong kalala. Hindi lang ho na ibibigay ang detalyeng ito sa mga hearing kasi parang direct to the point sa corruption. Pero ako, kaya ko pinapaliwanag ito for your information, for your education. Ganyan po. Kasi tatakay iba, bakit nagkakaroon ng ghost project at saka substandard? Eh, ang dami namang proseso. Ayun na nga ho. Sa procurement pa lang, pagpasok mo pa lang, pag-apply mo pa lang, magka-interest ka lang na doon sa project, magkakaroon ng bidding, doon pa lang may partihan na. Na yun ibawal na bawal. Bakit pa kayo naglaban na kung magpapartihan din lang para sa pera? Diba? So, lumalabas, ni-a-appoint na lang, itinuturo na lang ng proponent ng project. Pag sinabi ng senador, congressman, ito yung gusto kong kontraktor na maghawak niyan, gagawa na lang paraan yun. Na kunwari may bidding, pero yun talagang mananalo. Ganong ka-influensya ang proponent. Kaya nga po, napakasobrang, kung yung proponent ay senador, congressman, gumagawa ng batas, sila yung mismo lumalabag sa batas. At yung mga taga-DPWS, hindi lang ho taga-DPWS, halos lahat ng ahensya ng gobyerno, sabi ko nga kanina, local to national, ay may kinalaman sa may mga project. Alam ba nyo ang paggastos ng pera, ultimong ballpen o papel o tissue sa mga opisina, yan ay may kontrata, yan ay dapat binibiding kung sino ang magiging supplier. So lahat ng gamit, lahat ng kailangan sa lahat ng opisina ng gobyerno from local to national, lahat yan may bidding. Pero dahil nga ho, bata-bata system, wala nang bidding na ginagawa sila. Pati local budget, local ng mayor, city mayor, municipal mayor, at ng probinsya, mga governor mayor po ang may control dyan. Eh kung governor ay contractor, yung asawa, mayroong construction company sila, hindi mananalo. Kung mayor, city mayor, municipal mayor ay contractor din ng pamilya, hindi na mananalo. Eh kung yung mga senador, contractor, senador na ang congressman ay contractor, senador ay mayroon din construction company, dami ang ginamit. Sila rin. Ganyan pong kagarapal sila. Kayo na pong bahala. Bagong-bagong taon, in-expose ko ito kasi yan ang totoo.